Kung susubukan niyo pong mag-type sa Google o sa Facebook o sa YouTube, paano hindi magsawa? Alam niyo po kung ano ang lilitaw? Maraming resulta ang sabi, paano hindi magsawa ang lalaki sa iyo? Ibig sabihin, napakarami yatang lalaki nagsasawa sa mga girlfriend nila, no? Napakarami yatang mga lalaki nagsasawa sa mga asawa nila. Bakit po kaya? Pero, isang katotohanan po ito, na kung meron tayong kahinaan, tayong mga tao, ito yung pagsasawa. We easily get bored. We easily lose our enthusiasm. Sa bagay, kahit na gaano pa kasarap ang lechon, kung araw-araw mo itong kinakain, di ba, makukuha mong maumay at magsawa kung hindi naman agad kang mamamatay. Kahit na gaano pa kaganda ang asawa mo o kahit na gaano pa kagwapo ang asawa mo, kung araw-araw mo yang kasama, makukuha nyo ding magsawa sa bawat isa. Di po ba? Kahit na sumasahod ka ng mabuti o maganda ang iyong trabaho, kung araw-araw ka naman pumapasok at wala kang pahinga, magsasawa ka din. Meron nga pong isa na follower natin, pagdating dito, sabi niya, Father, itong katulong ko, idol na idol ka niya. Mag-umpisa umaga hanggang gabi, ikaw ang pinapakinggan niya sa YouTube. Nabibingi na ako, sabi niya. Ikaw na lang yung palaging naririnig ko. Oo nga naman, kahit na gaano pa kaganda po ang aking sinasabi, kung paulit-ulit na lang, kung palaging ako na lang, hindi ko kayo masisisi, magsasawa din kayo sa akin. Hindi po ba? Dahil yan ang katotohanan. Madali tayong magsawa, tayong mga tao. Pero yun ang tanong, paano ba hindi magsawa? How not to get bored? How not to lose enthusiasm in our life? Kasi alam natin, ang mga madaling magsawa, hindi magtatagumpay. Sino ang mga matagumpay na tao? Sila yung mga hindi nagsasawa sa kanilang ginagawa, kaya naman nakukuha nila ang kanilang gusto. Amen? Ano ang definisyon ng tagumpay? Ito daw ay ang pagpapatuloy sa iyong ginagawa kahit na nabibigo ka dahil hindi ka nagsasawa. The meaning of success really is a continuing work, moving from one mistake to another without losing enthusiasm. Kaya napakahalagang sagutin natin ang tanong, paano hindi magsawa? Ano ang sikreto para hindi ka huminto at magpatuloy sa iyong ginagawa? Para maging matagumpay ka, ano man yan na iyong hinaharapan? Trabaho man, sa iyong pag-aaral, sa inyong pagsasama, ugnayan, relasyon, o kaya naman pati sa ating buhay pananampalataya. At ang sagot dito sa tanong na ito ay makikita natin sa Ebanghelyo. Dito sa kwento kay Simeon at sa propetang si Ana. Kasi naman ang dalawang ito, araw-araw daw walang tigil, hindi nagsasawa, pumupunta sa templo. Ano ang sikreto nila? Ano ang pwede nilang maituro sa atin para hindi rin tayo magsawa sa ating buhay at sa ating ginagawa? Una, we have to love what we do. Kailangan mong mahalin kung ano ang iyong ginagawa. Si Simeon at si Ana, hindi nagsawa sa kanilang ginagawa, araw-araw nagdarasal sa templo, araw-araw nagpupuri sa Diyos. Bakit? Kasi mahal nila ang Diyos. May kasabihan nga, hindi ka magsasawa kung mahal mo ang iyong ginagawa. Di po ba? Yan ang katotohanan. Hindi ka magsasawa kung mahal mo ang iyong ginagawa. May isa pang magandang kasabihan. The man who loves walking walks further than the man who loves the destination. Kung palagi kang naghahanap ng resulta, ng bunga sa iyong ginagawa, talagang magsasawa ka. Pero ang katotohanan din ng buhay, merong mga bagay na ginagawa natin, hindi agad-agad lilitaw ang bunga, ang resulta. Hindi po ba? Hindi naman ibig sabihin isang araw, nag-gym ka na, papayat ka na. Hindi naman ibig sabihin, isang araw, nagbasa ka, nag-aral ka, tatalino ka. Hindi naman ibig sabihin, isang araw, nagpagod ka, nagtrabaho, yayaman ka.
At hindi ibig sabihin, isang araw, isang oras, pumunta ka sa simbahan na mabuti ka ng tao, isa kang banal na tao. Di po ba? May mga bagay na pag ginawa mo, hindi agad-agad magkakaroon ng resulta. Pero kung palagi ka naghahanap ng resulta, agad kang magsasawa, hihinto at susuko sa buhay. Hindi dapat resulta at bunga ang ating hinahanap. Kailangan mahalin natin kung ano ang ating ginagawa. Maghanap tayo ng tuwa at galak sa ating trabaho. Ano man ang kalagayan natin, mahalin natin. Dahil yan ay regalo at bendisyon sa Diyos. Magandang tanungin natin sa ating sarili, mahal ko ba ang aking ginagawa? Mahal ko ba ang aking kalagayan? Ano pa kaya ang mabuti ngayon sa aking buhay na pwede kong pasalamatan sa Diyos at makita ko, ito ay isang tanda na mahal pa rin ako ng Diyos. Madaling magsawa ang tao kung walang pagmamahal sa kanyang buhay at sa kanyang ginagawa. Yan ang una. Learn to love your life. Learn to love what you do. Love your situation now, no matter how bad it is. Amen? Pero pangalawa, para hindi magsawa, maghanap ka ng dahilan para mabuhay. Second, have a why, a reason for your life. Napakatagal po, napakahaba ng buhay ni Simeon at ni Ana dahil po may dahilan sila para mabuhay. Hinihintay daw po nila ang pagsilang ng manunubos at gusto nilang makita ang muka ng Diyos harap-harapan. Kapag wala kang dahilan para mabuhay, napakahirap tumayo sa higaan. Hindi po ba? Pag wala kang dahilan para mabuhay, wala kang gana. Napakabigat ng iyong mga paa. Pag wala kang dahilan para mabuhay, nagkakaroon ka ng mga masasamang kaisipan na parang gusto mo nang magpakamatay. Ang mahalagang tanong, ikaw, para kanino ka gumigising? Para saan ka gumigising? Magandang tanungin, bakit pa rin tayo nagtatrabaho? Bakit pa rin tayo nagpapagod? Bakit pa rin tayo nagsasakripisyo? Tandaan po natin, ang mga taong may dahilan sa buhay nila, humahaba ang kanilang buhay. Hindi lang po mahaba ang kanilang buhay, kundi masaya din ang kanilang buhay. At nakakapagpasaya din sila ng ibang tao. Pero pansinin niyo po ito, ang mga taong walang dahilan para mabuhay, bukod sa madaling magsawa, paibang-iba ang kanilang ginagawa, nagiging perwisyo pa sa iba. Kapag may dahilan ka sa iyong buhay, kahit na paulit-ulit yung iyong ginagawa, magpupursige ka, magtsatsaga ka. Isa pong bagay na hindi alam na mga tao tungkol sa akin, ay nagtrabaho po ako sa factory. Naging factory worker din po ako. Ito po ay parte ng exposure namin noong panahon na kami ay nagpapari para maranasan po namin yung kalagayan ng mga simpleng manggagawa. Napakahirap po ng trabaho ng isang factory worker. Araw-araw, paulit-ulit ang ginagawa. Walang libangan. Habang ikaw ay nagtatrabaho, walang music. Ang naririnig mo yung ingay ng trabaho. Nakakapagod, nakakangawit. Pero alam niyo po, sa loob ng factory, kahit na tahimik, mapapansin mo yung mga kasama mong nagtatrabaho. Napakasipag, napakaliksi, may buhay, may gana sa kanilang ginagawa. Bakit? Kasi may dahilan sila para magpagod at magsakripisyo. Merong isa, 19 years old pa lang, buntis ang asawa niya, nagtatrabaho para pag nanganak, meron siyang pagpapakain sa kanyang baby. Meron pong isa, 40 years old, may 3 anak, nagtatrabaho para mapag-aral sila. Merong isa, 30 years old, may sakit ang kanyang ama, nagtatrabaho para makabili ng gamot. May kanya-kanyang dahilan ang mga nagtatrabaho para kumayod at para hindi magsawa. At kahit din po ako noon, may dahilan din ako para hindi tumigil, para hindi sumuko. Dahil sabi ko, kailangan ko malampasan ito para makapagpari ako. Ang taong walang dahilan,
madaling magsasawa at siguradong mapapasama. Kaya nga, kailangan araw-araw pagdasal natin ito. Ang dahilan natin para mabuhay. At kailangan nating ipabindisyon ito sa Diyos para maging makabuluhan at maging matagumpay ang ating ginagawa.